Pasintabi po sa mga naghahapunan, ngayong taginit, usong-uso ang kuto. Kaya sa Lawag sa Ilocos Norte, isinagawa ang isang proyekto kung saan sabay-sabay tinanggalan ng kuto ang mga bata. Nakatutok si GMA News stringer Dennis Alipio. Kanya-kanyang paraan sa pagkalmot sa ulo dahil ang kanilang mga buhok naging tambahin na ng mga kuto. Pila-pila mga batang ito sa Metro La Paz Health Center sa Lawag, Ilocos Norte kanina. Nais kasi nilang matapos ng kalbaryong dala sa kanilang ng mga kuto. Sinamantalan mga bata ang operasyon tanggal kuto ng Lawag City Health Office. Una, sinampuan ng pagtanggal kuto ang mga bata at 10 minuto lang naglabasan at naglaglagan ang mga kuto. Nabuto nga mintay buhok ko, so nga uminak nagpagulgol. Winsal. Ayon sa Department of Parasitology ng UP Manila, wala pa raw resulta ang pag-aaral kung saan talaga nagmumula ang kuto. Pero kadalasan daw, talagang dumarami ang mga ito kapag tag-init dahil ang init daw ang nagpapapisa sa mga itlog ng kuto. May payo naman ng DOH para hindi mahawaan. Basta nagdikit ang dalawang ulo at yung isa ron may kuto, hindi naman kasi tumatalon yung kuto, kumakapit ang kuto. Pag may isang may kuto sa bahay, check upin nyo na baka lahat may kuto. Pinayuhan ang mga batang ulitin ang paggamit ng shampoo kontra kuto hanggang sa mawala ang mga ito. Bukod sa operasyon tanggal kuto, isinagawa rin ang libreng tuli bilang taunang proyekto ng lokal na pamahalaan. Bakas sa mukha ng mga bata ang pag-aalala pero matapos ang operasyon, tiyak mang may kirot pang nararamdaman, parang mas may yabang na ang dating nila dahil ganap na raw ang kanilang pagkalalaki. Mula sa lalawigan ng Ilocos Norte, Dennis Alipio, GMA News. Bago raw hiranging national artist ang superstar na si Nora Honor at ang star for all seasons na si Gobernadora Vilma Santos, dapat ay unahin munang kilalanin ang ari ng komedya, si Dolphy. Ayon po yan kay Senator Jinggoy Estrada. Nakatutok si Trisha Safra. Kung sa mga kongresista, si superstar Nora Honor at star for all seasons Vilma Santos ang manok para maging national artist, si Senator Jinggoy Estrada, si Comedy King Dolphy naman ang nais isulong na maging bagong pambansang alagad ng sining. Unahin natin si Tito Dolphy because of his age and because of his health. Sana maitanghal siyang national artist habang siya nabubuhay pa. May 2 taon nang walang nadadagdag sa listahan ng ating mga national artist simula nang harangin ng TRO ng Korte Suprema ang conferment noon ng titulo kay Carlo J. Caparas taong 2009 dahil hindi raw dumaan sa tamang proseso ang pagpili sa kanya. Kaya ayon kay National Commission for Culture and the Arts Chairman Felipe De Leon Jr., napapanahon ng muling magkaroon ng panibagong national artists. Kaya bukas ang NCCA na maisama sa listahan sina Ate Guy, Ate V, Dolphy at maging ang dating Pangulong Joseph Estrada. Total, si Fernando Poe Jr. nakalinya nila sa industriya ng pinilakang tabing, isang national artist. Nakakatawa naman yan sapagkat kitang-kita natin na ang mga taong bayan ay talagang meron silang malasakit sa mga karapat-dapat. Nakatakdang ihain ni Representative Erin Tanyada ang kanyang resolusyon na nananawagan na gawing national artist sina Ate Guy at Ate V sa pagbubukas ng sesyon ng Kongreso. Ngayong darating na Hunyo, formal daw na magpapublish ang NCCA ng call for nominations. Kadalasan daw galing sa mga eskwelahan, local government units at mga organisasyong may kinalaman sa sining ang mga nominasyon. Libo-libong mga nominasyon daw ang pumapasok sa NCCA na sinasala ng Council of Peers. Sino mga institusyon ang magbibigay sa amin ng talagang matibay na rekomendasyon, andun lahat yung qualification ng nire-recommenda nila at talagang may supporting documents para malaman namin kung talagang worth awarding itong mga nire-recommenda nila. Yan ay ipoproseso. Meron kaming Council of Peers. At ang mangilan-ngilang matitira pagkatapos ng second screening, susuriin ng pinagsamang Boards of Commissioners ng NCCA at Cultural Center of the Philippines. Yung mga nasa shortlist, isa-isang ipipresenta yan ng parang merong representative ang bawat nominee. Kung minsan tawag namin abogado, hindi naman abogado talaga yan, pero parang abogado ng bawat nominee at representa kung bakit karapat-dapat. Hindi kailangan maging president, hindi kailangan maging president. Kung isa nga yung nominee, posthumous na. Tumatagal daw ng 1 hanggang 2 taon ang proseso ng pagsala ng mga pwedeng tawaging alagad ng sining. Ang mga napipiling national artist may mga benepisyo mula sa pamahalaan, gaya ng monthly stipend na 24,000 pesos,
hospitalization benefits at pribilehiyong mahimlay sa libingan ng mga bayani sa kanilang kamatayan. Trisha Zafra, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Dahil sa isang tweet ni Katrina Halili, muling naging usap-usapan na may tensyon umano sa pagitan nila ni Marian Rivera. Ano nga ba ang masasabi rito ng dalawang aktres? Alamin sa chika ni Aubrey Carampel. Pinisita ng GMA News ang taping ng My Beloved sa Santa Ana Church sa Maynila. Naroon ang real-life sweethearts na sina Marian Rivera at Dingdong Dantes. Maging ang kontrabida sa soap na si Katrina Halili, na 4 na buwang buntis sa anak nila ng R&B singer na si Chris Lawrence. Kamakailan kumakalat ang balitang may iringan umano sina Marian at Katrina. Well, ako naman since day one sinasabi ko na wala akong problema, okay ako sa set, ako unang pumupunta sa kanya to say hi. So wala, hanggang ngayon okay naman ako at masaya naman ako sa taping ko. Nagsimula ito nang mag-post sa kanyang Twitter account si Katrina na tila may pinaparinggan. Ang hinala ng ilan, ito raw ay ang co-star na si Marian. Hindi ko alam kung galit siya sa akin o galit siya sa staff and crew o busit siya kay Direk. Pero syempre kami yung nakakaintindi at nakakaunawa sa ngayon sa lagay niya. At nagiging okay naman lahat kasi siguro talagang mahirap talaga ang magbuntis. At lagi ko nga sinasabi, siguro pinaglilihan ako ni Bakla. Ano pinaglilihan? Wala naman ako binabanggit, niloloko niyo naman ata ako eh. Wala namang away sa amin, okay naman po kami. Kung may tensyon daw sa pagitan nila, ito ay sa eksena lang dahil maghaharap at mag-aaway ang karakter nila bilang sina Sharina at Emmy. Ngayong linggo na yung simula kasi nung twist, nung story. Marami pong matitinding eksena tsaka talagang totoong awayan namin dun sa My Beloved. At patindi na patindi, nung nakita nila yung ginagawa namin before, kung paano yung confrontation namin, mas malala talaga ngayon. Aubrey Carampel, updated to Showbiz Happenings. Nagpabilib na naman sa American Idol ang dugong Pinoy na si Jessica Sanchez. Apila ni Jessica, suportahan siya ng husto ng kanyang fans. Lalo pat nung isang linggo lang ay muntika na siyang ma-eliminate sa competition. Watch this. This is crazy! Yes, we're using the same! You ain't going home! Go sit down! Isang linggo matapos isalba ng American Idol judges sa pagkaka-eliminate, umaapila ngayon ang Pinay-Mexican finalist na si Jessica Sanchez ng mga boto para manatili siya sa kompetisyon. Well applauded ang performances niya this week na Fallen ni Alicia Keys at Try a Little Tenderness ni Sam Cooke. Pero tweet ni Jessica, sana raw ay sapat ang binigay niya. Hiling niya sa kanyang fans ang boto para patuloy ang chance niyang maging next American Idol. Di pa rin daw niya kasi alam ang mangyayari sa eliminations this week. Last week, hindi inaasahang umani si Jessica ng pinakamababang votes kahit bilib na bilib sa kanya ang Idol judges. Kahit gustong tulungan ng kanyang mga kababayan, tanging mga American residents at iba pang piling bansa lang kasi ang pwedeng bumoto sa AI. Hindi kabilang ang Pilipinas. Kaya ang ilang Pinoy sa bansa, di man makakaboto, kung todo naman sa pangangampanya sa mga kakilala nila sa states para mag-vote. Ang TV host actress na si Rufa Gutierrez, nag-tweet pa kung paano iboboto si Jessica. Ang singer na si Jessie McCartney naman, napahanga ni Jessica at iboboto raw niya ito. Sa video na pinost ni Jessica online, very thankful daw siya sa suporta. You know, you're on camera and the whole world, the whole country is pretty much watching you. And it's just amazing. I love all the support. Thank you guys so much. Napapanood ang American Idol sa ETC. At yan ang may init pong chika this Thursday night. Tutok uli bukas for the hottest in showbiz. Dito lang sa Chika Minute. Ako po si Pia Guanyo. Mel? Mike? Salamat, Pia. At yan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiang. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.